Now, here is one of the best and basic example of gaslighting. People are trying to tell you what you should feel about a certain event or decision or kung ano pa man. This is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin to. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Technically, wala namang problema kung nandito ko kasi para sa lahat naman yan. Technically, yung ayuda para sa lahat naman yan. Pero kukuha na rin ako. Kahit na marami pa naman akong ulam sa amin. So, technically, wala naman palang mali. Then we should not be feeling any remorse, anything bad about the event. Kasi nga, technically, wala namang mali. But people nowadays are very used to displaying their values, boasting their values, that they want to impose those values to other people. May tawag yung mga Gen Z ngayon dyan, virtue signaling. Masyado yung kinaawaan or ginamit yung awa sa mga nahihirapan sa buhay, sa mga may pinagdadaanan sa buhay, na ginamit nyo or sinangkalan nyo yung kahirapan nila para magmukha kayong savior. Kaya nga sikat na sikat sa Pinoy yung mga poverty porn, di ba? Kasi feeling ng mga Pilipino naiibsan or nagkakaroon ng magandang effect yung poverty porn sa mga tinutulungan nila dahil sa sandaling nakatutok yung camera doon sa mahirap na masaya. Pero sino ba talaga yung tinulungan? Yung mahirap or yung vlogger? Diba? 500 versus millions of views. Huwag na tayong maglokohan doon. People are doing that because they are getting something from it. So, hindi na tulong yun. Negosyo na yun. Pag kumita ka, ang tawag doon, negosyo. Now, virtue signaling comes in many forms. Because it gives many forms of rewards too. Dadami followers mo, 'di ba? Dadami views mo, pwede kang kumita. Pwedeng masabi ng mga tao na ay, ang bait naman ito. Tumutulong sa mahirap. Ang isa sa pinaka-common form ng pag-virtue signaling is yung pagiging reklamador ng mga tao. Reklamador in a way na nagre-reklamo lang sila kasi sinasabi nila mali ito. Pangit itong ginagawa nyo. Although wala naman silang binibigay na alternative solution para dito. And take note, if may ibigay man sila, hindi naman siya viable or hindi siya feasible. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng implement yung solusyon na naisip nila because hindi siya pwede or hindi siya makatotohanan. Katulad ng ibang fairy tale na masarap sa pakiramdam yung ending because a white knight will appear and save the day. That is not how the world works. Maraming dapat i-factor and may mga bagay na hindi man mag-benefit ang certain few, it will benefit everyone in the long run. Kasi hindi mo lang makita because you are too blinded by the ideals that you are pushing through. Kasi nga, it is or it does feel good sa emotion mo. And most importantly, sa ego mo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.